Magandang umaga mga katools, at meron na po tayong bagong ibabahagi sa inyo. Ito ay ang ating Mitsubishi MODQ F30. So ito po ay isang uri ng electric nail gun na mula sa Mitsubishi. At may kakayahan po ito, power na 2,400 watts. At ang nails naman ay ang sukat ay mula sa F10 at hanggang sa F30 lamang po. At saka yung maximum speed niya ay 45 shot per minute po. Yan po ang nakalagay. So ito po siya mga katools. At sa totoo lang po ay nagamit ko na po ito. Sadya ko lang talaga na binablog ito para naman po sa mga DIYers na katulad ko ay magabayan po ko po kayo. So para magkaroon po kayo ng idea kung karapat-dapat ba itong bilhin o hindi. Kasi minsan kasi yung iba diyan ay bumibili na kaagad nang hindi man lang nire-review. At ang makukuha po natin ay frustration. So hindi po natin nakuha yung expectation natin tungkol sa mga bagay-bagay kung hindi po natin panoorin tong mga review ng mga tools na katulad nito. So, katulad ng sinasabi ko ay susubukan po natin ulit na i-review kasi nung paggamit ko nito ay hindi ko pa ito na iba-vlog. So, itong Mitsubishi na electric nail gun natin ay wala po siyang safety measure. Kaya pag nasa workshop po tayo or ginagamit po natin ito ay iwas-iwasan po natin na may mga bata na gumagalaw nito, lalo na't nakapag naka-on ito dito. Yan. Kunting kalabit lang ng fire trigger niya ay lalabas agad dito yung bala. At kahit na electric nail gun ito ay hindi pa rin natin may pagkakali na may malakas din ito na impact na pwede na makadisgrasya ng mga bata. Kaya ingat-ingat din po tayo. Yung iba kasi, yung mga electric nail gun ay mayroon po siyang safety measure dito sa pinaka-nozzle niya. Pag hindi madiin, hindi po magpa-fire itong ating trigger. Pero ito wala. Kunting hawak mo lang, pag makalabit mo ng kunti ay bigla itong nagpa-fire. Kaya minsan malapit din ako na matamaan ito. Kaya ingat-ingat lang. At ito yung ating release button ng kanyang magazine. Ayan. At meron tayo ditong bala na F30 at itong hawak natin ay F25. Ayan. Ganyan lamang po ang paglalagay ng bala, mga katools. Yan. At maglalak na po siya. At kung hindi pa natin ito ginagamit or nakasaksak itong ating cord sa outlet, ay iwasan po natin na palagi itong naka-on. Iwasan po natin. Kasi hindi natin alam na naka-on na pala, tapos bigla tayong sisilip. Baka may nakabara dito sa tape niya, ay makalabit natin itong fire trigger niya, ay matamaan po tayo. So malakas po yung labas ng buga ng bala niya. Kaya ingat-ingatin po tayo. So may vlog po tayo tungkol dito sa electric nail gun at saka sa ating air nailer. So susubukan po natin i-compare kung ano ba ang mas malakas, ito bang air nailer or itong ating hawak na electric nail gun. Ayan, susubukan po natin mga katools. At ito mga katools, meron tayo ditong bala ng F25 at saka F30. So susubukan po natin dito. Meron tayo ditong mga flyboard. So ito, hindi po ito matigas.
Hindi katulad ng mga Santa Clara na mga marine. So ito ay plyboard lamang. So bago po natin ito lagyan ng bala, ay sisigurin po natin na hindi ito naka-on. Ayan oh, muntikan na tayo, naka-on pa. Ayan. I-off muna natin bago natin isaksak sa outlet ng kuryente. Ngayon, ang una nating isusubok ay itong ating bala na F30. Ayan, ganito po kahaba yung F30. Ibig sabihin ng F30 ay nasa 30 mm po yung haba niya. Ayan, siguraduhin po natin na yung dulo niya ay nasa pinakagilid. Ayan, tapos lalak natin. Ayan. So, tandaan po natin, lagi po natin itanim sa ating isip na pag naka-load na po yung bala niya, ay kailangan talaga na naka finger out po tayo. Katulad ng mga baril. At pag sigurado na tayo na safety na hindi natin mapipress itong trigger niya, saka natin ito i-on. Ayan. So safety po tayo dito. Ngayon, susubukan po natin dito sa ating flyboard. Hindi muna natin ito i-didikit. Titingnan po natin kung tatagos ba siya. Yan. Mayroon siyang naka-stack na bala pala. Yan, tumagos dito. Yan. So, ulitin natin mga katools. Ayan, tumagos po yung ating F30. Ngayon, susubukan naman natin kung hindi ba lalabas yung ulo niya dito sa pag nakadiin na tong dalawa. Ayan mga katools. Kailangan pa nating pukin ng martilyo. Okay siya pag wala siyang isa na ididikit. Pero pag meron na, ayan, nakalabas yung ulo niya at kailangan pa nating pikpikin ng martilyo. So ito po yung disadvantage ng electric nail gun. So malayo po sa expectation natin na talagang babaon siya. Try naman natin na idiin ng kunti. Ayan, bumaon siya. Kailangan lang na diinan natin. Dito naman tayo. Kailangan lang na idiin. Ayan. Pero madali lang po siyang matanggal. Yan. So, ang tama po na paggamit ng electric nail gun at saka mga nailer, yung air nailer, ay hindi po zero yung posisyon niya. Ibig sabihin ng zero ay naka-angle siya. Dapat pahalang naka 45 po tayo pag titira tayo nito. Subukan po natin ito mga katols. Pagpahalang may pwersa yung nail niya sa kakabitan. Ganyan, naka 45 tayo. Diin, 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 diin. Naka 45 po yan. Ayan, yung iba pipikpikin pa natin ng martilyo para bumaon yung ulo. At ang advantage niya ay hindi ito basta-basta kukuha.
Yan. Mahirapan pa. Pero pag naka-straight po kayo, naka-straight po tayo ng ganito, naka-0 po tayo, hindi naka-45 yung tira natin. Ganyan lang tayo, naka-right angle or 0. Ayan, yung iba bumaon, yung iba hindi. Ayan. Mas madali po siyang mabunot. Yan po ang kaibahan ng mga nailer natin. Dapat naka-slant po ang pagtira. Hindi naka ganito, yung naka masyadong matuwid. Dapat po yung ito ay naka ganyan. Dapat nakaganyan siya. Hindi yung nakatuwid. Pagtitira po tayo. At ngayon naman mga katulos ay ito namang F25 na bala ang susubukan natin. So F25 nasa 25 mm lang yung sukat ng yung haba ng nails niya. So titingnan po natin kung babaon ba siya kasi maiksi na po yung bala niya. O ayan, naka-off po siya. Pag magpalit po tayo ng bala, dapat naka-off itong ating power switch. Tapos lalagyan na natin ng bala. Ayan. Pag sigurado na po natin na nakapasok na po yun, nakalunang yung bala, ay ayan, naka-finger out po tayo at saka natin i-on itong ating power switch. So, ito mga katols, subukan po natin dito sa ating F25 naman. So, mas maiksi po yung bala niya kaysa sa F30. Tingnan natin kung babaon ba siya. Didiinan na lang natin. Ayan. Ang haba. Ayaw pa rin bumaon. Pag walang kadikit, ayan, tumagos. Nakabaon yung ulo niya. Pero pag may kadikit, ay bumaon naman siya. Kunting diin lang siguro. May bumabaon po mga katools at mayroon namang hindi. Ayan. Mostly po ay hindi po bumabaon kahit na maiksi na po yung bala na ginagamit natin. So ayan, at nasubukan na po natin dito sa ating flyboard itong ating electric nail gun. So itong ating ginagamit pala ay hindi po siya solid wood, hindi katulad ng sa mga Santa Clara na mga marine plywood na talagang matigas. So hindi nga siya bumabaon dito kahit hindi ito matigas. Ano na kaya doon sa mga matitigas na mga kahoy. So hindi ko po ito talaga inire-recommenda. At ito pong nabili natin ay pan-display na lang. Ayan. So ito po ay talagang nire-review ko para magabayan po kayo kung ano ang nasa inyo o anong nasa loobin nyo. At para sa akin naman po ay talagang hindi ko po inire-recommend itong ating electric nail gun. Sa advertising nila ay okay po siya gamitin, pero sa actual po ay malayo po sa expectation natin. So ito, hindi ko na ito nagagamit kasi magdidiktik pa ako, magpipiktik pa ako ng martilyo. At yung sa susunod po natin na vlog ay abangan nyo po yung ating air nailer. So bumibili po ako ng compressor. Abangan nyo po yung vlog ko sa bago nating compressor at saka sa ating air nailer. So yung compressor natin nasa 30L yung tanggi niya, 30 liters, at nasa 550 watts naman po yung
ating makina ng air compression niya. So iba-vlog po natin yon. At ito, nakita nyo naman kung paano natin ito ginamit. So wala din pagkakaiba doon sa air nailer, pero sa palagay ko mas baon na baon yung air nailer kaysa sa electrical na nail gun na ito. So yun po, at sana po ay nagabayan ko po kayo. So hindi ko po ito nire-recommenda para sa inyo. Nagsasayang naman po tayo ng pera. Katulad nito, nakatambay lang. Iwan ko, pag maibinta pa ako pa ito ng mura. Yan o, delikado. So yun guys, nakaka-frustrate itong nabili natin na Mitsubishi electric nail gun. Sana binili ko na lang ng electric nailer. Air nailer, air gun. Mas mura pa. Yung nabili ko is nasa 750 lang. Ito 1,249 ang bili ko nito. Hindi ko ito nagagamit. So yun lang guys, at maraming salamat. At sana po paki-like po yung video natin nang ma-share po ito at ma-recommend ng YouTube para sa mga iba po natin na mga DIYers, para at least po ay magabayan po natin sila sa mga tools na gusto nilang bibilhin, kung dapat ba o hindi. So yun lamang po. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.